Hello guys, kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuting kalagayan rin kayo katulad namin. At ngayon po ang video natin ay itutur ko kayo sa pinsalang dulot ni Udit sa ating negosyong lechon manok. At mayroon tayong mga clips dyan kung ano ang ating ginagawa sa ating negosyo. At panoorin nyo lang hanggang matapos, mayroon tayong mga tips dyan. Ito guys, sa aming palibot, mga 5:30 AM ito. Katapos lang talaga ng bagyo. Ito na yung itsura. Pero ito ay malapit lang sa amin. Pag makita nyo doon sa ibang party, kahit doon sa city, grabe yung pinsala. Mga building ay, yung mga bubong nila ay binabaklas ni Udit. Ito yung ating main store. Lahat na bubong ay nililipad. Mga signage ay ang layong inaabot. Lumipat sa ibang lechonan yung ating abang signage dahil sa layo ng inaabot. Ayan o. Grabe guys, everyday anong after ng bagyo, pahirapan kami sa paghanap ng tubig na may inom dahil walang kuryente. Lahat ng mga refilling station ay hindi nakapag-operate. Mga tubig panligo, panglaba, putol kasi kasabay ng kuryente. Signal, wala. Hanggang ngayon ay intermittent pa rin ang ating signal. Try ko lang ito, baka ma-upload. Yan ang bahay na ano namin, kinabitan ng kuryente. Totally damaged. Pati gasolina dito, pila kahit saan. Parang naubusan ng gasolina. Ito ang resulta guys sa panic. Kasi lahat ng mga sasakyan ng mga tao ay pinufull tank nila, kaya hindi maubos-ubos ang pilahan sa gasolina. Kasi natatakot maubusan. Asa man luyo? Di ang pagputso ganiwa ma. Igo ang mga plato. Asa man TV na tagak? Naubos. Buak. Nabali. Sa kahoy siguro ni De. Paputol. Takilid naman natin na misa. Tingko ba as TV? Nagani ang pressure kay. Kinse nalagpot. Magani kayang pressure o madaog is TV o magbungi. Siguro nagkatop ni wheelchair ang buwan para makalipson ka niya. Ay mapulot ka pantas manok. Ayan, nang Don Ricardo Scott. Collateral damage ni Udit. Ha? Ang rice cooker. Halat.
Sugod na kang palit. Wow. Ah, nangalangkat ang kuwang sikuha. Na, bunga lang sila. Ito yung sa isang outlet natin guys, dun sa poblasyon. Yan, natanggal lahat ng mga signage. At kita nyo naman yung mga poste dyan ng vehicle yung nakaharang sa kalsada. So ano to guys, bali in the morning pa rin to nung iniikot ko yung mga outlets natin. Ayan, so probably aabutin ito ng 1 month bago tayo magka-power. So ang ginawa natin itong outlet na ito isa ngayon sa pinapatakbo natin ng battery. So ito yung naka-advantage sa griller natin guys, dahil hindi lang sa kuryente ito tumatakbo. Meron tayong pwede ito sa battery ng truck, and then kung talagang walang battery pwede mo rin mano-mano. Mas madali rin sa mano-mano, na di katulad ng iba makita nyo na nagmano-mano dyan na ang hirap. Ito sa atin parang ano lang, pinaikot mo lang yung sa bike, kasi nilagay natin ng handle doon sa malaking sprocket at easy lang mong paikutin. Kahit i-fully load mo yung griller, tatakbo pa rin yung griller natin. Ayan guys, so sa main highway to mayroong mga lalaking mga puno na nabubuwal. Ito rin naman ang isang outlet natin doon sa bandang malapit dun sa mga subdivision. Ito rin yung isang malakas na outlet natin. Ito na lang kasi sa likod niya ay paralan or eskwelahan. Parang siya na hindi siya na totally damaged dahil sa parang siya ginagard. Ito rin ito ngayon dahil pinapa-operate natin ng battery. So yung battery kasi guys, pag 12 volts, sino na ilaw ngayon na 12 volts din, para ka rin nagkakaroon ng kuryente. So tumatakbo yung griller mo at saka merong ilaw. So ginawa namin dito, lahat kinuha namin ng mga debris, then pinapalit namin on that day kasi yung typhoon ay nagtapos ng daling araw kaya inuuna talaga namin yung maayos yung atip para makapag-operate, dahil meron tayong maraming stocks. Walang kuryente, pag wala kang operation masisira yung lahat mong manok. So unless meron pa siyang kuryente, meron pa siyang malamig, naka-frozen pa, kailangan ubusin na natin bago mawalan ng lamig ang ating mga stocks. So on that day, yung lahat na stocks natin na more than almost 500, ubos lahat agad-agad on that day sa tatlong outlet natin. So yung ibang outlet natin hindi na kasi pwedeng pagganahin natin dahil yung battery naman natin ay tatlo lang. So yun lang ang ginagamit natin. Yung mga ibang outlet na kailangan pang i-repair, stop muna for the meantime.
Ito yung isang out at isa yung signage natin gaya na umabot sa malayo. Nadaanan ko sa ng pag-ikot ko. Umabot dito. Ilang metro ito galing sa ating outlet. Ito yung pinaka-una nating ayusin guys. Priority natin ito dahil kailangan bago maghapon kapaninda na tayo dahil meron tayo ditong stocks na almost 200 pieces. So pag kinabukasan natin to ibenta, masisira na ito dahil mawawala na yung lamig. Iwala na naman kuryente. So ubusin natin ito this day. Ayan. So ano na nasiguro na natin mayroon ng atip ang ating griller. So simulan na natin. Actually this day ubos lahat ng stock natin dito. So naghahanap na tayo the next day ng pwede rin natin maitinda. So ito dito banda wala pang atip. The next day naayos na rin ito. So the whole store ay na-restore na ito. So wala lang kuryente. So yung ibang parts ay nire-repair na rin natin. Ito yung advantage sa griller natin guys dahil ito ay pwedeng i-operate ng battery. The same day nung tinamaan tayo ng bagyo, ayan, ito na tayo, nakapag-operate na tayo. Kita nyo naman na may mga pumipila dyan, nakaupo. Kanina maraming tao dito, banda lahat, nakapila. Ngayon, pumapasok dyan, nakaupo. So, thanks sa ating technology na yung griller natin kahit walang kuryente ay tatakbo pa rin. Pwede mano-mano at pwede battery. Kung mano-mano ito, hindi tayo makabenta more than 100 pieces. Ito dahil battery operated, sa gabi mayroong ilaw na 12 volts pa rin para ring may kuryente tayo. So lahat dito guys sa banda na, sa lungsod natin ay parang tayo lang ang nakapag-operate ng normal. Kahit sira-sira yung tindahan natin, tuloy yung operation. So hindi masisira yung mga stocks natin. Ito yung lahat ng mga ano natin, mga roof na iniipon natin dito banda. Lahat ng mga roof na nilagyan natin sa tindahan natin ay bago na. So yun ang nasisira ng mga atip. So titimbangin natin ito. Ipatimbang natin para makabawi tayo sa lugi. Tiwasan ni dire. Di, ma'am. Bila lang makikita mo ta. Ay, ako'y pa. Okay lang po pala. Sinta. Oh. Oh, puto ka. Oo na. Ayaw mo sa una. Tinta ko yatag. Tinta ko yatag. Tinta. Dala. Ano sa'yo na ba?
Ito guys yung pila ng gasolina. Ang haba ng pila kahit saan basta mayroong gasoline station. Nakapila yung mga sasakyan, nagpanikbay ang mga tao. Parang naubusan ng gasolina kahit yung mga idol na sasakyan, pinupull tank nila. Natatakot maubusan ng gasolina. Ayan yan ang nag-create ng panic. Kaya halos lahat ng mga tao saan-saan na lang nakapunta para makabili ng gasolina. Tubig. Nasa di oy nang hatam. Tubig. Oh, ano duhan mo po Buang. sa tao? Kana na eh. Ato na ta series. No ko di ay pagpila din na dong ay. Wala po na sila. Patay mabuhat na. Na, na, resulta nga dugay ka ay kibaw na ibagyo. Sige, ano kung Buslot na bintana. Wa nila ano din na ilang meeting. Video ibi. Videohin na kay pada ni Papa na. Yan mo to. Oh. Di pa o. Ya, bingan pa po na. Kuan na, pulipot. Hindi mabasta-basta. Sarah All. Ba di Jollibee de? Rados lang. Mamon, wa. Adon taagi pauli at nung gagyanat na may McDo adto. Wa, oy, aw. Tong gagyanat to ba? Sirado, oy. Obli. Wala di hasta sa day sa kaundong no. Walay taong Ang gidi ay rundi. Basta kaon. Para ka Golden State Bridge ang kuan si Silix. Basta day sweet ang kaundong. Ito. Ang sisyaw. Usad. Nani, mga kasudla o. Sila pasudla. Uban.